Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Cabinet officials hindi dumalo sa investigasyon ng Senado sa marahas na Kidapawan dispersal. Pagkakamali ng mga pulis sa Kidapawan protest dispersal, inamin ng Philippine National Police. Planong pagsasagawa ng botohan sa mga mall idinipensa ng Commission on Elections. Biyahe mula Quezon City patungong Bulacan. Mapapadali na oras na matapos ang konstruksyon ng MRT-7. OCD at Gearbox hinikayat ang publiko na makiisa at seryosuhin ang isasagawang simultaneous earthquake drill bukas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. 1,000 kumpanya ang nakatakdang magsama-sama sa job at career fairs na isasagawa ng Department of Labor and Employment at DOLE sa May 1 para sa mga nais magkaroon ng trabaho. Ito ang balita ni Grace Cassie. 1,000 kumpanya ang magsasama-sama sa May 1 Labor Day para sa pinakamalaking job and career fairs na isasagawa ng DOLE ngayong taon. 800 dito ay local employer habang 200 naman ay overseas. Ang mga ito ay nakatakdang magbigay ng 200,000 trabaho sa mga aplikante. Ang tema ng ika-114 na araw ng paggawa ngayong taon ay kinabukasan sigurado sa disenteng trabaho. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, hindi na magiging mahirap pa sa mga bagong graduate, mga uuwing OFW at maging sa mga out-of-school youth ang makapunta sa job and career fairs dahil ito ay isasagawa ng sabay-sabay sa 44 na lugar sa buong bansa. Sa career fair, tutulungan ng mga kabataan at mga estudyante na pumili ng kanilang kurso upang agad na magkaroon ng trabaho. Maliban dito, magsasagawa rin ang DOLE ng livelihood counseling, skills training at livelihood skills demonstration. If they want to go on training, TESDA will be there also to get them registered under the Training for Work Scholarship. Upang matiyak na magiging mabilis at maayos ang pagproseso ng aplikasyon at iba pang mga dokumento kasama sa Job and Career Fairs ang NBI, SSS, BIR, NSO, Pag-ibig at PhilHealth. Ang mga lugar na pagdarausan ng Job and Career Fairs ay sa World Trade Center para sa NCR. Sa Cordillera Administrative Region, ito ay isasagawa sa Baguio Convention Center. Sa Region 1 ay sa SM City Rosales at Calasiao Sports Gymnasium sa Pangasinan. At Robinson's Place sa San Nicolas, Ilocos Norte. At sa Region 2, ito ay isasagawa sa SM City Kawayan at Robinson's Mall, Santiago City, Isabela. Pinaalalahanan ng DOLE ang mga aplikante na magdala ng papel at ballpen, resume at mga importanteng dokumento na gagamitin sa pag-apply ng trabaho. The advantage if you go to a jobs fair, other than getting an idea on the vacancies where you can apply based on your qualification, then you can already get the employment, the pre-employment documents. Samantala, 500 na nagtapos sa Job Start program ng DOLE na tumutulong sa mga nais magkaroon ng skills ukol sa mga trabahong kanilang papasukan. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Nanawagan si Pangulong Benigno Aquino III sa mga bagong graduate ng Manuel L. Quezon University o MLQU para sa ikapagpapatuloy ng reforma ng Administrasyong Aquino. Ito ang balita ni Nel Maribojo.
Ginawaran si Pangulong Benigno Aquino III ng honorary degree sa Public Administration ng Manuel L. Quezon University kasabay ng graduation rites ngayong araw sa Pasay City. Si Pangulong Aquino ay kinilala ng universidad dahil sa naging malaking kontribusyon nito sa sektor ng edukasyon. Ibinida naman ng Pangulo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Halos 6 na taon panunungkulan. Nakapaggawa na po tayo ng 18,000 kilometers of national roads, 1,500 kilometers of tourism roads, 107,000 linear meters of bridges. Kabilang rin sa mga iniulat ng Pangulo ang ginawang pagtugon ng kanyang administrasyon sa edukasyon, partikular na ang mga kakulangan ng mga silid-aralan, textbook at mga silya. Sinamantala naman ng Pangulo ang pagkakataon upang suyuin ang mga estudyante kaugnay ng paparating na eleksyon. May nangyari halos 10 taon nung aking pong sinundan. Lahat ng nagawa natin ngayon pwedeng nagawa nung aking sinundan. Kung ginawa niya yun, nasa na kaya ang Pilipinas ngayon? Pero hindi ginawa. Paano? Darating na eleksyon, kasam na Mayo, magdedesisyon naman tayo. Importante at ito matinding pakiusap po sa inyo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Uumpisahan na ang konstruksyon ng MRT Line 7 na inaasahang magpapadali sa oras ng biyahe mula sa Bulacan hanggang sa Quezon City. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Mon Ocson. Mon? Sa wakas, Attorney Reg, ay maumpisahan na itong MRT7 kasi 2009 pa nang ito ay maaprubahan bilang isang malaking proyekto ng pamahalaan. Ito yung linya ng tren na magdudugtong dyan sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Quezon City. Pinangunahan kanina ni Presidente Benigno Aquino III ang groundbreaking ceremony. Diyan yan ginanap sa may Quezon City Circle kasi dyan ilalagay itong subway ng station dyan sa may circle. Narito ang kanyang pahayag. Nagpapasalamat nga po tayo sa pakikisa ng pribadong sektor sa ating mga programa at proyekto. Patuloy lang po ito sa kumpiyansa nila sa isang gobyernong hindi sila lalamangan at nakatutok lang sa kapakanan ng mas nakakarami. Magkakaroon ng 14 na station itong MRT7 na magsisimula dyan sa may EDSA North Avenue at dadaan sa kahabaan ng Commonwealth hanggang sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kanina nandun tayo sa isang lugar dyan sa may University Ave at doon nga itatayo itong University Avenue Station. At kapag matapos daw ito, MRT7 sa taong 2020, mahigit 2 oras na biyahe ng mga tao from Bulacan to QC ay magiging 30 minutes na lamang. Sa bilis yan na 80 kilometers per hour. Kasi itong mga tren natin ngayon, LRT 1, 2, tsaka MRT 3 ay nasa takbong 60 kilometer lang yung bilis. Kaya kaya magsakay nitong MRT7 ng 300,000 pasahero araw-araw. So imagine yung madadala niyang mga commuters. Pero pag na-upgrade pa itong MRT7 ay magkakaroon siya ng capacity na 800,000. So napakaganda niyan. At nakikipag-ugnayan na ngayon itong San Miguel Corporation dyan sa MMDA para maayos itong traffic. Ang kagandahan lang nito kasi ang Commonwealth is malapad. Unlike dito sa Aurora Boulevard, nandiyan yung LRT2, EDSA, medyo makikitid yan. Pag tinayo yung MRT7, sana wag maapektuhan masyado itong traffic. Idudugtong ang MRT7 sa LRT Line 1 at di kalaunan ay sa MRT Line 3. Subalit, ito ang issue, Attorney Reg. Yung common station, na alam mo naman yung issue dyan. Yes. Common station daw, ang kanina nakausap natin ng SMC, ang San Miguel, base dun sa concession agreement, dun yan itatayo sa SM North. Yes. Ayan. Taliwas doon sa sinasabi ng DOTC na gusto nila itayo sa Trinoma. So hindi na common yun kasi dalawa na. So malalaman natin sa mga darating na araw kung ano ba talagang magiging desisyon dyan. So bahagi rin ng proyekto yung Intermodal Transportation Terminal o ITT. Itatayo yan sa Balagtas, magkakaroon niya ng mga bus. So itong mga taga-Balagtas, merong bus na pwedeng maghatid sa kanila sa San Jose del Monte para mas mabilis silang makasakay.
Meron ding access road mula Balagtas, Bulacan hanggang dun nga sa may San Jose. Malaki ang may tutulong ito sa mga taga-Bulacan dahil makapagpasok ito ng mas maraming investor na makapagpapalago sa ekonomiya ng lalawigan. Sa ngayon, may problema pa sa right-of-way, lagi namang may ganyan, pero nandyan naman daw ang local government para ayusin din at katulong nila ang DOTC. Narito ang pahayag ng Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. So meron pong tao ang DOTC na at saka ang San Miguel na nakikipag-ayos doon para ang akin mamagitan at tumulong paliwanag dahil ito po kaunlaran ng syudad na dapat maunawaan ng bawat isa. Yan, gaya na sabi ko, Atty. Rich, ang San Miguel Corporation nakakuha ng kontrata, siyempre bata yan doon sa public-private partnership ng pamahalaan. Mon, while natutuwa tayo at nag-uumpisa na to, no, at syempre we're eagerly anticipating yung construction nito, no, at saka yung paggamit ng ating mga mamamayan dito, why did it take so long from 2009 at ngayon lamang napatapos na ang termino ni Pangulo, dun pa lamang ito i-implement? Actually, ang daming factors na nakaapekto. Maselan kasi talaga pag private yung pumapasok sa pamahalaan. Napakadaming mga dokumento, mga dapat ayusin. Yan daw yung mga nakaapekto kung bakit 2009 pa na-aprobahan, 2016 lang naumpisahan. Actually, kung naumpisahan pa yan noong mga 2010, na sana ngayon inumpisahan noong taon na yon, malamang nagagamit na yan ngayon. So yan ang problema natin talaga. Pag between the public and the private, maraming masyadong usapin na dapat maging maayos yung kanilang sistema. Meron na bang plan of action dito ang DOTC doon sa pagsesettle, no? Kung saan yung common station dito sa kung sa SM North ba yan or doon sa Trinoma or pwede bang sa gitna? Kasi sa ibang bansa, no, pwedeng sa gitna tapos parang may access lang both malls. Well, ang base sa concession agreement talaga, kung yun ang pagbabatayan, is SM North talaga. Di lang natin alam bakit pinipilit ngayon ng DOTC na malagay sa Trinoma. May mga issue dyan na nakapaloob, pero yun ang sanang aabangan natin. Would this issue cause more delays? Yes. Kasi kung hanggat ilalaban ni Trinoma, si Ayala, kung ilalaban niya pa na maitayo doon yung station, syempre magre-reklamo itong si SM. Kasi ang maganda dyan, pag nalagay yung station doon, malaking market yun. Yeah. Kasi malagay mo nga lang yung North Avenue Station dyan sa may Trinoma, ang laking market din eh. Yeah. Lahat na bumababa, doon na dumupunta. So yan yung pinagtatalunan ngayon. Kasi kung ilalagay naman daw sa Trinoma, pag pupunta ka doon sa MRT7, ang layo na lalakarin mo. So anong use ng common station, ba't panalagay doon kung maglalakad ka rin mula doon sa Trinoma papunta sa North? So ang maganda niyan talaga, pag-usapan nila. Yan. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Hinikayat ng Philippine Institute of Volcanologies and Seismologies at OFIVOX at Office of the Civil Defense ang publiko na makiisa at seryosohin ang isasagawang simultaneous earthquake drill bukas. Ito ang balita ni Dante Amento. Handa na ang Office of the Civil Defense at Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong Huwebes. Sa isang pulong balitaan sa Zamboanga City, sinabi ng OCD na kabilang sa lalahok sa duct, cover and hole drill ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, ilang pribadong establishmento at mga sangbahayan. Panawagan din nila sa publiko na makiisa at seryosohin ang quake drill dahil bahagi ito ng paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Kasi normally kasi nakikita natin sa kanila kapag nagkaroon ng drill, tumatawa, nagbibiruan. So walang seriousness dun sa drill. Kailangan po na maging seryoso tayo kasi kapag nagkaroon ng totoong earthquake, tapos ganun yung attitude mo. So ang mangyayari, madadala mo yun sa totoong situation. Pagkatapos ng drill, isang disaster contingency plan rin ang gagawin batay sa assessment ng mga evaluators. Ang Zamboanga City ay prone sa lindol dahil mayroong 2 earthquake generators na malapit dito, ang Cotabato at Sulu Trench. Noong April 13, 2016 lamang ay naramdaman sa lungsod ang intensity 6 matapos tumama ang magnitude 6 na lindol sa Zamboanga del Norte. People should embrace now what we call disaster imagination. Disaster imagination includes it is not a single discipline focusing on one kind of disaster only, but rather focus everything in one time.
Samantala, sa bahagi naman ng Luzon ay ang Clark, Pampanga ang napiling ceremonial venue para sa first quarter simultaneous earthquake drill. Ang senaryo ay ang malakas na pagyanig bunga ng paggalaw ng West Valley Fault kung saan maaaring maapektuhan ang NDRRMC Operation Center sa Camp Aguinaldo at mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga exercise na isasagawa ay ang pagtatayo ng Command and Control Operation Center. Susubukin din ang Rapid Emergency Telecommunications Team sa bawat ahensya ng gobyernong katuwang sa pagresponde sa kalamidad. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Pansamantalang pinigil ng Korte Suprema ang COMELEC na maglagay ng special polling places sa mga bilangguan para sa darating na halalan sa Mayo. Isang temporary restraining order o TRO ang inilabas ng mataas na hukuman at pinagbabawalan ng COMELEC na ipatupad ang ilang probisyon ng kanilang mga panuntunan sa pagboto ng mga bilanggo. Sa ilalim ng resolusyon ng COMELEC, magtatalaga ng special polling places sa isang bilangguan kapag may 50 kwalipikadong bilanggo o higit na nakakulong dito. Ngunit kinwestiyon ito ng isang attorney Victor Aguinaldo dahil sa umano'y malabo at maraming butas ang pagpapatupad nito bukod pa sa walang isinagawang consultation tungkol dito at nagbibigay pa ito ng espesyal na pagtrato sa ibang bilanggo. Nagsagawa naman ng head count ang Philippine National Police o PNP sa kanilang mga tauhan sa Campo Crame na gagawing standby support force para sa eleksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa 2,300 pa lamang ng 10,000 support o reserve force ng Philippine National Police para sa eleksyon ang naia-account sa National Headquarters sa Campo Crame. Ayon kay Directorate for Operations Chief Police Director Jonathan Miano, ang mga ito ang magsisilbing reactionary standby support force na i-deploy nila sa iba't ibang lugar sa bansa na may kakulangan sa tauhan, lalo na sa mga itinuturing na areas of concern o election hotspots. Aniya, malaki ang responsibilidad ng PNP sa pagpapanatili ng maayos na seguridad, kaya't kailangan nila ng sapat na bilang ng tauhan para sa pagkakaroon ng patas at payapang halalan. Malaki ang responsibilidad na nakapatong sa ating mga balikat sa panahong ito. Higit sa lahat, ang pagtupad sa ating tungkulin ang dapat mangibabaw upang masiguro na ang boses at tunay na hinirang na publiko ay siyang manungkulan upang mapaglingkuran ang mamamayan. Sinabi pa ni Miano na kung dati ay isang pulis lamang kada polling precinct ang kanilang idinideploy, ngayon ay gagawin nila itong 2. Bunsod nito, isinailalim na nila ang mga PNP personnel sa orientation para sa magiging trabaho sa eleksyon. May inilaan na rin silang budget para sa mga gagamiting pagta-transport ng mga pulis sa mga lalawigan. Kahit the farthest barangay, i-deploy natin kung kailangan. Upon request ng commander na sa ground. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng kaliwat ka ng bomb threat sa Maynila ay wala naman silang natatanggap o namomonitor na seryosong pagbabanta para sa seguridad ng halalan. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon at intelligence gathering ng National Capital Region Police Office upang matukoy kung kanino nagmumula ang mga bomb threat. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Gagamit ng helicopter ang Commission on Elections o COMELEC sa paghahatid ng mga balota at vote counting machines sa mga liblib at bulubunduking lugar sa Western Visayas. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Sa mga nakalipas na halalan, may naitalang insidente ng pagkaantala at pagkaulit ng botohan sa ilang bahagi ng Western Visayas dahil sa problema sa paghahatid ng mga makina at transmittal ng mga balota. Upang maiwasan ito, sinabi ng Commission on Elections sa Western Visayas na gagamit na sila ng helicopter upang ma-deliver ang vote and counting machines at iba pang kagamitan sa mga bulubunduking lugar na mahirap pasukin ng courier at mga sasakyan. Then the helicopter will take over sa delivery. Full delivery and retrieval sa BCM and then sa mga ballots. Kaya may barangay na I think they have to cross 13 times sa river just to get to that barangay. Na-disrupt ang election.
Tiniyak rin ng COMELEC na handa na sila para sa gagawing halalan sa Mayo 9. Hindi rin sila nangangambang maaapektuhan ng butuhan sakaling magkaroon ng brownout dahil 10 oras naman ang itatagal ng battery ng VCM. Sa ngayon ay nasa isang bodega na sa Iloilo City ang allotted VCMs at mga balotang gagamitin sa Western Visayas. Nakatakda ito i-deliver ng COMELEC sa unang linggo ng Mayo sa iba't ibang probinsya. So subnaw, ara ng mga BCM, ara naman ng mga ballot boxes. So ang ginahulat na lang naman mostly ang mga non-accountable na lang ang mga forms. Ang Western Visayas ay may mahigit 2 milyong registered voters at halos 3,000 naman ang voting centers. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Sa unang 10 araw ng botohan sa Jeddah, Saudi Arabia, samot-saring problema ang kinaharap na ilang kababayan nating overseas voters doon tulad ng hindi makitang pangalan sa certified list of overseas voters at maging ang pagkasira ng isang vote counting machine. Samantala, ilang botante naman ang nagrereklamo sa Canada dahil sa mabagal na pagdating na mailed ballots. Ito ang balita ni Mario Escoto. Sa Amerika, sinabi ni Special Board of Election Inspector Rinaldo Ladrica ng Konsulado ng Pilipinas sa Toronto na nadidelay ang pagdating ng mga balota sa mga botante dahil alphabetical ang pamamaraan sa pagpapadala ng postal mail. Payo ni Ladrica na dagdagan pa ng ating mga kababayan ng pasensya sa paghihintay ng kanilang mga balota. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga balota sa konsulado at wala namang naiulat na naging aberya sa mga vote counting machine o VCM. Samantala, bumisita kahapon si Philippine Ambassador to the USA, Jose Cuesa Jr. sa konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles. Ito na marahil ang huling pagbisita ni Ambassador Cuesa sa konsulado dahil matatapos na ang termino nito sa June 30, 2016. Ikinampanya ni Ambassador Cuesa sa Los Angeles ang kahalagahan ng pagboto para sa kapakanan ng Pilipinas. The biggest challenge now is to get them to cast their ballot because yes, they have registered. The question is, will they? As of today, I think we have about 397 ballots cast so far in here in LA. So we have a lot more, and I hope that those of you who are qualified to vote, if you receive your ballot, please send them in right away. Ang Los Angeles, ang konsuladong may pinakamaraming rehistradong Pilipino, mahigit 54,000 sa buong Amerika. At sa Saudi Arabia, problemado ang ilang kababayan natin sa Jeddah na wala ang kanilang pangalan sa voters list kaya hindi sila makaboto. Ayon kay Consul General Imelda Panulong na ipadala na nila sa COMELEC ang detalye ng mga complainant upang ma-verify ang kanilang pangalan. Once we receive the go signal from COMELEC that these persons or itong mga kababayan natin can already vote, then we will immediately get in touch with them. Sa ngayon, umaabot pa lamang sa 6,163 o 8.9% ang mga nakaboto mula sa inaasahang 68,751 registered voters sa jurisdiksyon ng konsulado ng Jeddah. Muli nag-iimbita si Consul General Panulong sa mga natitirang OFW voters dito sa Jeddah na magpunta na sa konsulado upang makaboto at wag nang paabutin ng last day of voting kung saan inaasahan nilang dadagsang ibang mga botante. Mula rito sa Jeddah Consulate, Saudi Arabia, Mario Escoto, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Dating chairman ng Presidential Commission on Good Governance na si Camilo Sabio, inabswelto ng Sandigan Bayan sa kasong graft at malversation. Department of National Defense handang makipag-ugnayan sa Indonesian government kaugnay ng proposed joint maritime patrol. Mga Filipino-America veterans binigyan ng parangal sa Araw ng Kagitingan dito sa konsulado sa Hawaii. Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Sige! Kwarta o buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay.
Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Magandang umaga po, Mrs. Kayo po ba yung nanay ni Jetty Manuel? Baliw! Baliw! Ba sabi ko huwag mo nang patuloy yung pamangking ko? Sinusumpong yung pamangkin mo si Raulo. Alam mo na nga si Raulo, pinapatula mo pa. Dito! Dito! Ano ko naman maldya? May natagpuan po kasing patay sa kabilang kanto. Patay? May problema sa pag-iisip yung anak ko. Imposible yung sinasabi niyo. Nakaka-insulto ka na! Legally yours, Attorney G. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG Camilo Sabio sa mga kaso nito. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Inabsuelto na ng Sandigan Bayan Special Division si dating chairperson ng Presidential Commission on Good Governance na si Camilo Sabio sa kasong malversation at graft. Ayon sa korte, walang matibay na ebidensya ang prosekusyon na naipresenta laban kay Sabio. Kinasuhan ng graft si Sabio dahil sa 10.5 million pesos na umanay binulsa niya mula sa pagbebenta ng Mid-Pasig Land Development Corporation ng isang kumpanyang bahagi ng umanay ill-gotten wealth ni dating Pangulo Ferdinand Marcos. Maliban sa graft, inakusahan din si Sabio ng hindi pagpapasa ng liquidation na mahigit 1.5 million pesos na pondo ng PCGG na umano'y ginamit niya para sa kanyang biyahe sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2007. Ayon sa korte, walang ebidensya magtuturo na nakinabang si Sabio sa mga nasabing halaga dahil mismo ang testigo na ng prosekusyon ang nagsabi na nagamit naman ang mga perang ito para sa financial assistance and operating expenses ng PCGG. Nagpasalamat naman si dating PCGG Chair Camilo Sabio sa naging desisyon ng Sandigan Bayan at sinabing pamumulitika lang naman ang naging dahilan sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa mga hinawakan niyang posisyon dati sa gobyerno. I was a member of 3 branches of the government. I was Chief of Staff in the Supreme Court and I was the Secretary General of the House of Representatives and I occupied 3 positions. I did nothing wrong. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.
Ipinagdiwan naman ang Araw ng Kagitingan sa Amerika bilang parangal sa ating mga war veteran. Ito ang balita ni RJ Alavazo. Isang espesyal na araw na inihanda ng pamahalaan para sa ating mga war veterans ngayong Araw ng Kagitingan. Ipinagdiwang ang Araw ng Kagitingan sa buong Amerika bilang parangal sa ating mga war veterans. We owe a debt of gratitude to our veterans. Nagpapasalamat tayo sa kanila, sa mga kanilang mga pamilya, at nagpapasalamat din tayo sa Diyos na natulungan tayo upang yung ating demokrasya ay ma-retain natin. No? Samantala, ayon kay Admiral Harry Harris Jr. ng US Pacific Command, kahit matagal nang natapos ang World War II, handa pa rin ang Amerika na depensahan ang mga alyado nito gaya ng Pilipinas. The world is still a dangerous place. It demands that we be ready 24/7 to meet any threat to America and our allies. Sinangayunan din ito ni Brigadier General Arthur Logan ng Hawaii National Guard. That relationship will get even stronger as we develop closer and closer ties towards ensuring that the Philippines are recognized and all of their rights to the islands that they call theirs for the future. Hiling ng ating mga war veterans na sana'y patuloy na mabigyang halaga ang kalayaang kanilang ipinaglaban lalo na ng mga kabataan. Mula dito sa Hawaii, RJ Alavazo, UNTV News, Worldwide. Handa namang makipag-ugnayan ng Department of National Defense o DND sa Indonesian government kaugnay ng proposal na Joint Maritime Patrol dahil sa sunod-sunod na kidnapping incident. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mayroon nang umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Republic of Indonesia kaugnay ng joint patrol noon pang 1960. Ayon sa tagapagsalita ng Department of National Defense na si Dr. Peter Paul Galvez, nakapaloob sa kasunduang ito ang joint patrol ng Indonesia sa nasasakop ng AFP Southern Command o SOCOM. Gayunman sa kasalukuyan ay kinakailangan ng baguhin ito dahil nahahati na sa dalawang unified commands ang SOCOM, ang Western Mindanao Command at ang Eastern Mindanao Command. Handa naman anya ang Department of National Defense na makipag-ugnayan sa Indonesia para sa iminumungkahi nitong Joint Maritime Patrol dahil sa sunod-sunod na ulat ng insidente ng kidnapping. Samantala hanggang ngayon, wala pang binibigay na kumpirmasyon ng Armed Forces of the Philippines sa panibagong insidente ng kidnapping na napaulat noong April 15 malapit sa Sabah border, kung saan 4 na Indonesia nang dinakip umano ng mga armadong kalalakihan. Hindi pa rin namin mabigyan ng bahayag dahil hindi namin hawak yung talagang pagbabasihan ng report. Unang-una, dapat ito yung manggaling sa unang pinagmulan kasi yung galing lang din ng informasyon sa media at informasyon lang galing sa ibang lugar. So ang ginagawa po ngayon ay biniverifika po ito sa area. Kasunod nito ay nagpahayag ng kagustuhan kapwa ang Indonesian at Malaysian government na magkaroon ng joint sea patrol at aerial surveillance sa area ng International Sea Route sa pagitan ng Sabah at Tawi-Tawi Islands. Noong March 26, 10 Indonesian crew ang kinidnap din ng mga armadong kalalakihan at noong April 2 naman ay 4 na Malaysians ang dinukot. Noong April 15, 2 Indonesian ships na galing Cebu umano ang na-hijack ng isang armadong grupo malapit sa Sabah border. Hanggang ngayon naman ay kulang pa ng sapat na bilang ng barko ang hukbong sandatahan upang makapagsagawa ng epektibong pagbabantay at pagpapatrolya sa mga karagatan ng bansa. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Binatikos ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal ang paglilipat ng COMELEC ng mga presinto sa mall. Subalit idinepensa naman ng COMELEC ang naturang plano. Ito ang balita ni Victor Cosare. It appears to be not in conformity with the law on transfer of polling places. Illegal. It's illegal. So if you transfer the polling places now, it's illegal.
Illegal para kay dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal ang hakbang ng Commission on Elections na ilipat ngayon sa mga mall ang ilang voting precincts dahil anya, ayon sa batas, hindi maaaring maglipat ng presinto 45 araw bago ang halalan. Gate ni Larrazabal, wala ring inilalabas na resolusyon ang COMELEC on Bank na nagpapahintulot sa mall voting at kung alin-aling mga presinto ang apektado. Anya, nakakabahala kung ipipilit ang isang illegal na hakbang dahil maaaring mabaliwala ang boto ng mga botante na boboto sa mga mall at lilikha ng massive disenfranchisement. If the transfer of the polling of the cluster precincts is illegal, the proceedings of the Board of Election Inspectors in those cluster precincts are illegal and all the votes in those cluster precincts are null and void. Subalit ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, March 10 pa aprobado ng OnBank sa pamamagitan ng isang resolusyon ang paglilipat ng mga presinto sa mall kung saan nakapagdaos na ng mga public hearing ang COMELEC kasama ang mga maaapektuhang botante at kinatawan ng mga political parties. March 10 nagawa na eh. Oo, ayun nga nasa reso eh. So again, yun ang ano ko sa kanila, minsan talaga masyadong puro lang technical at hindi iniisip nga ano ba ang kagustuhan ng taong bayan, ano ba yung makakatulong para nga maging maayos, maginhawa yung proseso ng pagboto. 1,592 voting precincts, katumbas ng 337 clustered precincts ang ililipat sa 68 mall. 230,000 botante ang masasaklaw ng mall voting. Ayon kay Bautista, batay sa pag-aaral ng COMELEC, may sapat na legal na basihan ang pagdaraos ng halalan sa mga mall. Dati na ring nagsagawa ng mall voting ang COMELEC noong 2013 para sa mga persons with disabilities at senior citizens. It is a pilot project because we also want to see how we can enhance future elections. Victor Cosare, UNTV News. Worldwide. Nagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema at pinipigilan ng Commission on Elections o COMELEC na ipagbawal ang pangangampanya sa abroad sa panahong idinaraos ang overseas absentee voting. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinigil ng Korte Suprema ang COMELEC na magpatupad ng campaign ban mula April 9 hanggang May 9 habang isinasagawa ang botohan sa abroad. Sa ilalim ng Overseas Voting Act, bawal mangampanya sa loob ng 30 araw habang idinaraos ang overseas absentee voting. The Court and Bank partially granted the application for a temporary restraining order and issued a temporary restraining order effective immediately and continuing until further orders from the Court. Ngunit ayon sa Korte Suprema, bawal pa ring mangampanya sa mga embahada, konsulado at iba pang lugar sa abroad na pagdarausan ng halalan. Pinasasagot din ng mataas na hukuman ng COMELEC sa petisyon ng negosyanteng si Loida Nicolas Luis sa loob ng 5 araw. Sa kanyang inihaing petisyon nitong Lunes, hinihiling ng negosyante na ideklarang unconstitutional ang campaign ban sa ilalim ng Overseas Voting Act dahil sinasagkaan nito ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon-tipon. Sinabi pa nito na sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal lamang mangampanya 1 araw bago ang halalan at sa mismong araw ng botohan. Wala namang nakikitang problema si COMELEC Commissioner Arthur Lim sa ibinabang TRO ng Korte Suprema dahil wala naman anyang jurisdiction ng COMELEC na pagbawalan ng mga nangangampanya sa labas ng bansa. Baka ang impression, pinagbabawalan natin ang campaigning sa mga palengke ng Hong Kong, sa mga tindahan doon sa Hong Kong, sa mga plaza sa Hong Kong o sa anumang lugar. Wala tayong jurisdiction doon. Paano natin mapatupad ang... Bahala sila sa buhay nila doon sa mga plaza na yon o sa mga public places. But within the embassies and consulates and other posts, sa loob, bawal talaga ang campaigning. At yun naman ang punto lamang ng COMELEC. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Quezon Avenue. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. Sa ngayon ay wala pa namang problema dito sa area ng Delta
Sapagkat ito namang area na ito, pag ganitong oras ay kaunti yung mga sasakyan. Yun nga lang, yung mga uuwi po galing ng Maynila papunta dito sa QC, dyan tayo magkakaroon ng kaunting problema sa daloy ng mga sasakyan. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Ito nakita nyo ngayon ang intersection ng Quezon Avenue at ng West Ave. At sa ngayon ay nagkakaroon lamang ng kaunting delay sa mga westbound vehicles dito po sa may palitan ng stop and go. Pero sa kabuuan, itong area na ito mula po dyan sa EDSA hanggang dito sa may West Ave ay walang masyadong magiging problema. Diyan naman sa kanto ng Roosevelt, medyo nagkakaroon din ng delay dahil sa intersection na inilagay ng MMDA po sa area na yan. Pero hindi rin masyadong maging problema yan. Yun nga lang, kung kayo ay malapit na po sa may Espanya, dyan magkakaroon ng konting pagbagal sa daloy ng mga sakyan. Moderate traffic po tayo. Welcome Rotunda pa lamang hanggang sa may area ng Espanya. Tuloy-tuloy po hanggang sa may Quezon Boulevard at sa may Quiapo area. Sa mga uuwi naman ng QC, magmula po sa Quiapo, mabagal na po ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating kayo ng Moraita at yung buong kahabaan ng Espanya. Mabagal din po ang area dyan sa may Welcome Rotunda. Bahagya naman lumuluwag sa may area po ng Santo Domingo sa may Banawe. Tuloy-tuloy po sa may G. Araneta. May kaunting delay lamang sa mga palitan ng stop and go, partikular dyan po sa may Pantranco, kanto ng Timog, at medyo mabagal na po ang traffic at mabigat na dyan sa palamang sa EDSA. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Commonwealth, dyan po sa may Elliptical Road, dyan sa may harap ng Philcoa. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules, lahat po ng mga sasakyan ng plate number tatapos sa number 5 at sa number 6. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nagulat mula sa Quezon Avenue. Samantala, pinasususpindi ng Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes ang preliminary conference at paglilitis ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng PDAP scam. Ito ay matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang Bill of Particulars ni Senator Enrile na kumukestyon sa kasong isinampa sa Sandigan Bayan. Ayon sa kampo ni Reyes, nais muna nilang hintayin ma-resolve ang mga hiling ni Enrile dahil maaari itong makaapekto sa kaso niya. Dagdag pa niya, ito ay upang hindi masayang ang oras ng korte sa pagmamarka ng mga ebidensya. Bibigyan muna ng korte ang kampo ng prosekusyon ng 3 araw na maghain ng comment bago desisyonan ang mosyon ni Reyes. Si Reyes ang itinuturong naging middleman ni Senator Enrile at Janet Lim Napoles sa mga transaksyon nito sa PDAP scam. Inamin naman ng Philippine National Police o PNP na may pagkakamali ang mga pulis sa madugong dispersal sa Kidapawan protest noong April 1. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakakita na ng batayan ang pamunuan ng Philippine National Police upang sabihin na may pagkakamali ang mga pulis sa madugong dispersal ng rally sa Kidapawan. Ayon kay PNP Directorate for Operations, Police Director Jonathan Miano, kumpirmadong hindi sumunod sa police operational procedure ang tauhan nilang nagpaputok ng baril sa naturang kilos protesta. Hindi man nila tinatanggi at may reason naman sila na kanilang reason. So ngayon, ibabase namin doon kung tama o sapat ba yung reason nila. Tiniyak naman ni Miano na handa silang sampahan ng kaso ang mga tinukoy na nagkamaling pulis. Kung makita namin nagkamali sila, kakasuhan din namin sila ng administrative. In fact, ginagawa na ngayon, nire-restrict na sila, lalo na yung mga pulis ngayon na nagpaputok, nire-restrict na sila sa kampo. Inalis na sila doon sa dati nilang mga pwesto. Pasasampahan rin nila ng kasong attempted murder at physical injuries ang mga organizer ng rally. Dagdag pa nito, kulang din ang gamit ng kanilang civil disturbance management sa Kidapawan na siyang dahilan umano kaya nagkaroon ng oportunidad ang mga militante na manlaban sa mga pulis. So para mabawasan natin ng opportunity na magamit talaga ang firearm at hindi na talaga gagamitin tuwing CDM operations ay nagpabili na tayo ng mga CDM equipment. Bukod dyan, ay pinag-aaralan na rin ng PNP na bumili ng mga non-lethal weapons tulad ng tear gas at sting ball. Target din nila na mabigyan ng 1,000 na kompletong set ng civil disturbance management equipment gaya ng shield protector, arm at leg protector, vest at helmet ang bawat regional office ng PNP sa buong bansa sa loob ng 5 taon. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide.
Hindi dumalo ang mga cabinet officials sa investigasyon ng Senado ngayong araw sa marahas sa Kidapawan dispersal. Sa pagdinig ay inusisa ng komite ang procedure ng PNP sa pag-disperse sa mga nagprotestang magsasaka. Mula sa Senado, ito ang balita ni Brian De Paz, live. Yes, Brian. Monica, magandang gabi. Umaasa nga yung mga senador na dadalo nga itong mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino dahil nga sa Senado na isinagawa itong pagdinig. Ngunit bigo ang mga ito na humarap sa hearing. Wala sa pagdinig sina DSWD Secretary Dinky Soliman, DPWH Secretary Rogelio Singson, DILG Secretary Mel Sarmiento, Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala at PNP Chief Ricardo Marquez. Dapat yun, mga cabinet members ang haharap sa ganitong problema. Hindi mga bureau chiefs. Ayon sa mga kinatawan ng mga naturang kalihim, may kasabay na meeting o gawain ng mga ito kaya't bigong makadalo. Inusisa sa pagdinig ang naging proseso ng Philippine National Police sa naging dispersal. Nanindigan sina Police Superintendent Alexander Tagum at Police Chief Superintendent Noel Armilla na di sila ang nagpaputok o bumaril sa mga magsasaka. You are saying that the militants are the ones who killed their own people? That might be the case, sir. Sir, my CDM contingent, sir, are unarmed. Naniniwala naman ang komite na kung agad nakapagdeklara ng state of calamity sa Kidapawan at ilang lugar sa North Cotabato, ay agad makapagre-release ng calamity fund ang pamahalaan upang maibigay ito o mailabas ang mga bigas na hinihingi ng mga magsasaka. 17 million nga lang naman I see the point of Senator Enrile. Sana na-avoid natin to, naiwasan natin yung mga loss of lives at lahat ng yun, ano? Kanina inilabas ni Dr. Raquel Fortun ng Department of Pathology sa UP Manila at PNP SOCO ang autopsy report sa dalawang magsasakang namatay sa insidente. So for Mr. Fabligar, clearly he sustained what we call a penetrating gunshot wound. But I would classify this as, medically speaking, homicide. Sulang also sustained a gunshot wound of the head. And the entrance wound is almost at the center of the forehead. Kay Sulang po, sir, walang nakuhang Doon sa isa po? Meron po, sir. So may findings na po kayo? Meron po, sir. Saan galing yung pala? Negative po, sir. Negative, hindi galing sa baril ng PNP? Yes, sir. Okay. Bakit? Ano pala? M16, sir. Hindi naman kumbinsido si Senador Cayetano sa pahayag ng SOCO dahil may video na ipinakita ang isang TV network na may isang polis na tila may hawak na M16 o long arm. Umaasa naman ang kilusang magbubukid ang Pilipinas at ilang survivor na humarap sa pagdinig na mabibigyan ng hustisya ang insidente at ang Senado'y makagagawa naman ng rekomendasyon upang papanagutin ang responsable. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, live na nag-uulat mula sa Senado. at 40 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Labis na pag-inom ng kape at soft drinks ngayong mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, meron bang mga weather system na nakakaapekto sa bansa natin ngayon?
Magandang gabi, Tony Regis, sa ating mga kasambahay. Easterlies pa rin ang prevailing weather system na nakaka-apekto sa ating bansa ngayon. Kaya hindi naman masyadong malinsangan yung ilang lugar. Pero by tomorrow or sa ating weekend ay na-expect ng Pag-asa na babalik itong ridge ng high pressure area. At pag present ito, Atty. Reggie, ay expect na natin medyo tataas uli yung ating temperature, Atty. Reggie. Ako, we're expecting warmer days again. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong easterlies o yung hangin na gagaling dito sa may silangan nakaka-apekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may chance po na magkaroon ng isolated thunderstorms. Ang heat index forecast po ng Pag-asa bukas sa may Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin po umabot sa 39.4 degrees Celsius. Tuigaraw 41.6, Baguio po is 31.1. Sa Puerto Princesa sa Palawan, 38.8 degrees Celsius. Maganda po lagay ng panahon sa Visayas. Makakaranas din po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa may silangang bahagi, yung Samar at Leyte area. Ang heat index forecast naman po sa Iloilo City, 38.1 degrees Celsius. Metro Cebu, 37.8. Tacloban City, 34.6 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao, maliwalas pa rin po lagay ng panahon at makakaranas din po ng maalinsangang temperatura, lalo na po sa may area ng Metro Davao. Ang heat index forecast naman po 37.9. Sa Zamboanga City, 37.7. And Cagayan de Oro City, 35.7 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:39 a.m. at naman pong sunset, 6:11 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Samantala, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa labis na pag-inom ng kape at soft drinks ngayong mainit na panahon na maaaring magdulot ng dehydration sa isang tao. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ngayong mainit ang panahon, usong-uso ang malalamig na inumin upang maibsan ang nararamdaman nating pagkauhaw. Sa mga ganitong panahon, kadalasang patok ang soft drinks, milk tea, fruit juices at iba pang inumin na mayroong flavor. Bunsod nito, may babala ang Department of Health sa publiko hinggil sa panganib na maaaring idulot ng labis na pag-inom ng mga ganitong klase ng inumin. As much as possible, ilimit yung pag-inom ng kape. 1 cup will be enough. Ilimit yung pag-inom ng tsaa. Okay. Soft drinks talaga pong ilimit. Kasi maski akala nyo, masarap siya kasi malamig na malamig. After noon, kukunan ng tubig, dinidehydrate, wiwi ng wiwi yung tao. So it adds on to the possibility of heat stroke. Paliwanag ng DOH, mas makabubuti pa rin ang pag-inom ng mas maraming tubig upang makaiwas sa dehydration at makatutulong rin ito upang mapababa ang temperatura ng ating mga katawan. Nangyayari po kasi ang heat stroke pag masyadong mainit yung loob ng katawan ng tao. In the case of pagkakulang ka ng tubig, hindi ka makapagpawis, hindi mo mailabas yung pawis. Yung paglabas ng pawis, yan po kasi ang ating defense mechanism para bumaba ang temperatura sa loob ng katawan. Ang heat stroke ay isang medical condition na sanhi ng napakataas na temperatura ng ating mga katawan na kung hindi maaagapan ay maaaring ikamatay. Nangyayari ang heat stroke kapag hindi nakakayanan ng katawan na pababain ang temperatura. Ilan sa mga sintomas nito ang pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsusuka, labis na pagkapagod, pananakit ng kalamnan at hirap sa paghinga. Sakaling mabiktima ng heat stroke, payo ng DOH, pagka may pasyenteng na heat stroke, ang unang gawin, ipahigain siya lalo't kung wala pang sasakyan, put the patient under the shade, i-raise yung mga paa, at isang pinaka-importante talaga na gawin, lagyan ng ice. Ice yung sa kilikili, sa ankle areas at sa groin. Yung po kasi yung mga area, yun po yung katawan ng tao na madali mong maapektuhan ang temperatura sa loob. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng abutin pa ng hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum temperature na ating mararanasan. Kaya naman paalala ng DOH, iwasan na lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan at magsuot ng mga komportableng damit na makatutulong upang makaiwas sa banta ng heat stroke. Joanne Nano, UNTV News Worldwide.
Isinagawa kahapon sa lingguhang sesyon ng Konseho ng Lokal na Pamahalaan ng Lungsod ang third and final reading upang tuluyan ng maisabatas ang pagkakaroon ng Wi-Fi access na bukas para sa publiko sa lungsod ng Davao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Magkakaroon na ng Wi-Fi access ang mga pampublikong lugar sa Davao City na itinuturing ng lokal na pamahalaan ng lungsod na isa na namang advancement towards progress. We will expect before mag-end ng 2016 may implement din na program. Sa City Ordinance No. 1675, isang Memorandum of Agreement ang lalagdaan ng alkalde ng lungsod ng Davao at ng Department of Science and Technology, Information and Communication Technology Office. Moment ang purpose ani na programa na dili lang nato ilimit sa downtown area but really sa mga far-flung area para maka-access sila ng internet. Ang programang ito na pinangunahan ng DOST-ICT ay nakapagsimula na sa iba't ibang LGUs sa Mindanao at isa ang Davao sa mga lungsod na una nang nagpasa ng ordinansa para sa pagpapatupad nito. Nakasaad sa MOA na ang lungsod ng Davao ang magpo-provide ng manpower at mamamahala ng infrastructure installation at siyang magbabayad ng kuryenteng magagamit sa pagpapatupad ng proyekto na inaasahang magiging napaka-minimal lamang ang halaga. Magkakaroon ng bidding ang DOST-ICT para sa service provider ng Wi-Fi access. Ito rin ang pipili ng mga lugar na paglalagyan ng pasilidad na ito. Ang nag-identify dili ang City Government of Davao but the DOST-ICT. Nag-mention sila na most of the public places. Anumang oras ay maaaring makapag-access ang sinuman sa mga pampublikong lugar na magkakaroon ng Wi-Fi hanggang 50 MB bawat araw. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Dalawa pang tower na National Grid Corporation of the Philippines sa North Cotabato ang pinasabog ng hindi pa natutukoy na grupo. Samantala, ilang bahagi naman ng Davao Oriental ang niyanig ng magnitude 5 na lindol kanina madaling araw. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Davao, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Davao Oriental kaninang madaling araw. Sa ulat ng PHIVOX, pasado 1:00 na ng umaga nang maramdaman ang lindol sa mga bayan ng Katiil, Bislig, Hinatuan at Barobo sa Surigao del Sur. Naramdaman rin ang pagyanig sa Lingig at Lianga, Surigao del Sur at Cagayan de Oro. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 102 kilometers. Natukoy rin ang epicenter sa layong 16 na kilometro hilagang silangan ng Katiil. Inaasahan ang pagkakaroon ng aftershocks sa mga nabanggit na lugar. Wala namang napaulat na nasaktan o napinsala dahil sa lindol. Sa Davao pa rin, 2 transmission towers ng National Grid Corporation o NGCP sa North Cotabato ang pinasabog ng di pa natutukoy na grupo. Sa ulat ng North Cotabato Police, Tower 95 at 96 ng Kibawe, Kabakan, 138 kilovolts sa Carmen ang binomba gamit ang 6 na improvised explosive device. Pang-6 na ang pag-ataking ito ngayong taon. Noong 2015, 18 power transmission towers ng NGCP ang napinsala sa Mindanao dahil rin sa pambobomba. At sa La Union, nanawagan sa publiko ang mga miyembro ng sektor ng kababaihan, LGBT at persons with disability hinggil sa isyu ng diskriminasyon. Sa isinagawang Gender and Development Forum sa La Union, umapila sila ng maayos na pagtrato at paggalang sa kanilang karapatang pantao. Para naman masensitize tayong lahat. Nanawagan rin sila sa media na maging sensitibo sa presentasyon ng ulat upang maprotektahan ang karapatan ng mga may kapansanan at mga biktima ng pang-aabuso. Sana may batas na ganun na dapat ang mga telebisyon meron silang inset lagi. Sana ang transparency seal binibigay sa mga accessible websites. Kasi a website will never ever be transparent if may certain sector sa community na hindi nababasa ito. Kasama ang Davao at La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Thalia Javier. Attorney Reg, balik acting sa pamamagitan ng Legally Yours Attorney G, sina Alma Concepcion at BJ Forbes bilang mag-ina na nahaharap sa matinding pagsubok. Sa episode nito, mamayang gabi. Ito ang balita ni Anches Carrion. Patay!
may problema sa pag-iisip yung anak ko. Matagal mang nawala sa limelight ang beauty queen turned actress na si Alma Concepcion. Taglay pa rin ito ang kanyang talento sa pag-arte sa bagong episode ng Legally Yours Attorney G mamayang gabi. Papapel bilang nanay ng isang kabataang may diferensya sa pag-iisip na nasangkot sa isang krimen si Alma sa naturang episode. Yung paghugot ko galing sa pagiging mother, yan. So, kasi naman whether special or hindi, same level pa rin na pagmamahal. Yun, pagmamahal ng ina sa anak, magkapantayan. I'm sure mas higit pa nga yung pagmamahal ni Violi sa anak niya, kaysa sa akin. Sa pagbabalik telebisyon naman ng dating child star na si BJ Tolitz Forbes. Challenging role agad ang natanggap nito dahil sa pagganap niya bilang isang kabataang kulang sa pag-iisip. Medyo challenging yung role kasi ngayon ko lang siya nagawa. So dito pa sa Legally Yours kaya nakakatuwa. Sina Alma at BJ ay parehong naging abala sa kanilang pag-aaral kaya iniwang pansamantala ang kani-kanilang showbiz career. Ikinatuwa ng dalawa ang pagkakaroon ng ganitong format ng programa sa telebisyon sa kanilang pagbabalik acting. The more the merrier. Mas maraming trabaho mabibigay sa mga artista. Natuwa ako kasi matagal din akong nawala. Maganda kasi nagbibigay ng entertainment sa mga tao through the reenactment and the same time nakakatulong siya doon sa mga letter senders and doon sa viewers na rin para kumbaga malaman nila kung ano ba dapat gawin kung sakaling mapunta sila sa ganong klaseng sitwasyon. Mapapanood mamayang alas 7 ng gabi ang naturang episode ng Legally Yours Attorney G na may pamagat na Baliw. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. Sa mga nais malamigan ngayong matindi ang init ng panahon, subukan na ipinagmamalaking cold spring water sa Salcedo, Ilocos Sur. Ito ang balita ni Brian Evangelista. In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Medyo mainit na ngayon kaya pagdayo nyo rito sa Ilocos Sur, huwag kalimutang puntahan ang nag-iisang spring water dito na patok sa barkada dahil may bata at may pangmatanda kung saan napakalamig ng tubig nila dito at sigurado mag-i-enjoy kayo ngayong summer vacation, di ba, Nay? Ayun. Kaway mo. Bali, first time nyo ba pumunta rito? Yes! Kamusta naman? Malaki! Ilan na kayo nagpunta? 16. Maaaring magbanding ang buong pamilya at mga magkakaibigan habang naliligo sa cold spring. Dahil may amenities sila rito, kada araw, mahigit sa 300 turista ang dumadayo rito upang magpalamig at maginhawaan ngayong matindi ang init ng panahon. Nagaling tong tubig namin, nagaling siya sa bundok na bukal, na ubog siya talaga, na hindi talaga siya maubusan. Ayon sa ilang turista, mas pinili nilang maligo sa cold spring dahil mas refreshing ito kumpara sa swimming pool. Talaga? So ang paliligo naman na walang chlorine? Okay naman, mas healthy. Mas healthy. At kung masasabi nyo rito sa nag-iisang spring water natin? Maganda. Malamig yung tubig. Tapos daming tao. Yun lang. Sulit po. Sulit. Kaya one of the coolest way to spend your summer vacation dito sa Ilocos Sur, dahil na sa Bagong Resort. Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.